ang diwa at makisaya ngayong Biyernes sa morning. Balitaktakan. Mayat niya. Mayat niya talaga. Exactly dahil October 17, 2025, hindi pa, parang kalahati na ng buwan ng Oktubre. Ano ngayon? It's Friday! Masaya ba tayo? Masaya! Totoo. Bakit tayo masaya, Ron? It's Friday! It's Friday. At may sahod. May sahod. Ubus na ba yung sayo? Meron pa naman. Meron pa. Pawala na. Pawala na. Pawala na. Oh, nakakasad. Yung sa akin nawala na kasi charot. Oo, pero naku po, handa ka na bang bumoto? Usapang pagbabalik ng voters registration para sa BSKE 2026. Dito lang yan sa Usap Publiko. Ayan, kasama nga natin ngayon si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Baguio, Benguet. Good morning, Attorney. Good morning, Mr. Ron. Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. At tama nga po yung sinabi, magre-resume na po kami ng Continuing System of Registration. Ayan po, Attorney, nabanggit niyo na po. Ano po ba itong pag-uusapan po natin ngayon? Pag-uusapan po natin ngayon ay COMELEC Resolution 11177, promulgated October 15 lamang of this month, 2025. So ito po, ang ating registration period, magsa-start na po tayo sa this Monday, October 20, tapos po mag-e-end po tayo sa May 18, 2026. This is in preparation for the Barangay and SK elections which will be held on November 2, 2026 pursuant to Republic Act 12232. Ayun, Attorney, mahaba-haba yung binigay ng COMELEC para sa mga sa publiko, sa mga voters. Attorney, siguro dito sa ilang months natin na continuing voters registration, may mga paano na tayo nito, satellite registration na ba tayo dito? Opo, syempre naman po, automatic na po yan sa amin. So meron po tayong i-hold na satellite registration. Ito po ay i-request ng barangay officials o kaya yung pong universities, schools, and other government agencies o kaya private din na companies. Kung gusto nyong pumunta kami dyan sa inyong office at kami po ay mag-hold ng registration, pwede naman. So, hindi lang naman po registration ang ino-offer namin. We also have services tulad ng reactivation of registration records, transfer from one municipality to another o kaya transfer from foreign post to Philippine post. Kung ikaw ay OFW at babalik ka na. Then, meron pa yung correction of entries, change of name, and updating of voters registration record. Then, we also have satellite registration for special, yung vulnerable sectors tulad ng PWD. Then, seniors, youth, women, o kaya pregnant women, pwede rin. O kaya yung mga LGBT, etc., pwede rin naming bigyan ng time yan. You can have 1 or 2 days para lamang sa inyo, exclusive. Ayun, Attorney. Sino-sino naman po yung mga pwedeng magparehistro ngayong Monday? Ngayong Monday, basta ito, tatandaan nyo, pwede tayong SK. So, ang SK naman is age 15 to 30. So, pwede yon. Then, pwede rin yung mag-18 ka pa lang, 18 years old. Siyempre, yun ang voting age on election day. So, kailan ang election day? That's November 2, 2026. Kung 18 ka na sa time na yun, pwede ka na mag-register. 17 ka ngayon, 18 ka next year, pwede ka na rin mag-register. But, eto pagdating natin sa SK, you have been previously registered. So, 17 years old, registered na ako for SK noon pa. But ngayon, I am already 18 or 19 years old. So, paano yan? Re-register ba ako ulit? Hindi na po. Kasi we have this program na i-extract namin yung inyong record. Then you will have 2 records na. One for SK. So, boboto ka as SK. Kasi hanggang 30 years old naman yung SK. So, bata pa kayong dalawa. And then, pagdating natin sa regular voter, you're also a regular voter. So, 2 ballots will be handed to you para mag-fill up ka ng SK kung sinong gusto mong iboto, and then, iboboto mo rin yung regular na barangay officials. Ibig sabihin, Attorney, tuloy na po yung November natin na BSK election. Yan po yung next year. Kasi because of the postponement po doon sa Republic Act 12232. Pero anytime, kung maglabas man ang Supreme Court
ng kanilang decision na matutuloy sa December 1 ang election, mag-a-adjust na naman po kami. So, manual elections lang naman po yan. Hindi naman lang, but ang preparation niya is lesser na tedious compared to yung automated elections because we don't have machines. So, manual siya. Gagamit po tayo ng yung mga taras-taras natin. So, the tally board, and then you have the election returns, yung mga yan. Tapos, manual ang pagbibilang, but proclamation is within the barangay level. Oh. Pero attorney, nag-start na po ba silang mag-print ng mga balota for 2026 BSKE? Opo, last week po, nag-start na po ang COMELEC na magpa-print ng ating barangay and SK elections ballots. That's in preparation for yung pong next year na election natin ng BSKE. Pero just in case po, magkaroon nga naman ng election, at least ready kami. So, yung preparation natin ngayon is for registration purposes. Kapag just in case magkaroon lang ng election, edi handa pa rin kami na mag-hold ng election dahil trabaho naman namin yan. So, we will make the adjustments accordingly. Actually, attorney, marami pa rin pong nagtatanong, paano naman daw po kapag, syempre dito sa Baguio City, attorney, maraming mga taga-baba or nasa ibang region, nasa ibang province, ang hindi naman bumoboto dito, pwede daw po ba silang magpa-register dito kahit doon sa, kunwari, Davao po, ang kanilang hometown o doon talaga sila nakaano? Ay, opo, pwede yan. Pwede Meron po tayong Special Register Anywhere Project. So, SRAP ang tawag sa kanya. Ito pong ganitong aming program, sinimulan namin ito around 2 to 3 years ago. So, pwede kang, for example, tulad ng sinabi nyo, taga Davao ka. Pero tama-tamang nandito ka sa Baguio City at nasa mall ng SM, merong doon, kiosk ng COMELEC na nagsasabing Special Register Anywhere Program. So, pwede ka nang magrehistro dyan for as long as you can provide your identification document. Pagkatapos, ililipat na lang namin yung iyong application doon po sa Davao na COMELEC office din. Ayun. Mabilisan lang ba siya, Mabilis. attorney? Mabilis din kasi kukunin lang naman yung biometrics nyo. Ngayon, if you don't like inconvenience, for example, meron namang pong forms ng registration, transfer, reactivation, etc. You just download it sa website namin. So, www.comelec.gov.ph, and then pagtapos nun, you fill it up na. Diretso ng fill it up. Isang kopya lang naman ang kailangan namin ngayon. And then you go to the COMELEC office or kiosk, kung saan man yun, yung Register Anywhere project or satellite. Office namin, satellite na project namin, kung saan mang barangay kami napunta. And then, o kaya, Special Anywhere Register. Punta ka doon, and then, ipa-subscribe lang sa'yo sa election officer, kasi under oath kasi yan. So, i-affix mo yung signature mo sa harap niya, i-interviewin ka niya saglit, tapos, under oath yan, pipirmahan ng election officer. Pagkatapos, kukunin yung biometrics mo. Okay na siya. Attorney, ano ba siya? Parang lahat ba na ng province, lahat ng city, pwede, apply na yung program na yan? Yung Special Register Anywhere project is only allowed for capital towns and highly urbanized cities. So, Baguio City at La Trinidad within our area, pwede yun. Pero hindi araw-araw. So, pwede nilang i-announce lang kung kahit kailan, pero siguro not often na araw-araw. Pero araw-araw, meron kaming staff for yung residente ka talaga ng City of Baguio or Benguet. Doon ka sa election officer of your area, doon ka magre-register. So, yun lang po. Bali, ano naman po yung mga kailangan nilang bitbitin pag magpaparegister, attorney? Okay po. Ang kailangan lang namin is only your identification document. Yan lamang. Okay. So, ano naman yung mga yon? So, sa ating COMELEC Resolution 11177, naka-enumerate po dun. Pwede naman siyang, some of them are, yung employee's ID mo, student ID, passport, yung driver's license, syempre, SSS, GSIS, yung PRC ID mo, then you have your Integrated Bar of the Philippines, dahil marami ng lawyers ngayon. Senior Citizens ID, IP, yung mga yan. Or, syempre, kung wala nang iba, we also recognize yung pong, alam nyo yung birth certificate. Yan, yung mga ganyan. O ngayon, any other document daw, which is government issued, na may nag-appear na name, signature, syempre, at photo. Yun ang kailangan namin. Pero ano ang hindi allowed? Syempre, barangay clearance, police clearance, at sedula.
Kasi kahit naman sino, sabihin lang nilang, ito kami, ito yung pangalan ko, sulat lang nila. So, yung mga documents na yan na naka-enumerate ang kailangan. Paano daw kung wala talaga, walang ka-ID kasi hindi naman siya employed, mga ganyan. They just work sa farm o kaya household. So, pwede naman na you bring any registered voter of your area. Tapos, i-identify ka niya na ikaw ay registered voter, ikaw ay residente doon po sa inyong barangay. And then, mag-i-execute siya ng sort of undertaking na nakalagay na affidavit na this person is a resident of our place. As a matter of fact, he or she is my neighbor. Ganun. So, yun na po. Dalawa kayong pupunta. Pagkatapos, mag-apply na yung kasama mo for registration and then ikukunin namin yung biometrics mo and then i-file na yan for approval. Pero hindi agad-agad approve yun. Baka akala nyo, final na namin sa Comelec office, approve na. Hindi po. It has to be approved by the Election Registration Board. Ayun, Ibig sabihin, attorney, ready na po ang Comelec Baguio Benguet sa nalalapit pong registration ulit natin. Ay, opo naman. Kasi Monday na po yan magsa-start. So, yung mga forms po natin, just in case wala kayong dala, pwede namang may forms pa rin naman sa aming opisina. Pero kapag gusto nyo na convenient, you can just download it sa aming website, www.comelec.gov.ph. Isang kopya lamang. And then fill it up. Tapos punta na kayo sa Comelec office for biometrics taking and for yung taking ng oath. Kasi under oath po yung inyong affidavit na fill upan for registration. Ayun po. Maraming Thank you salamat so po, much, attorney. attorney. Attorney, baka may gusto ka pang idagdag na information regarding dito sa ating pinag-uusapan? O yung gusto ko lang idagdag, syempre, wag na nyo na pong hintayin ang last day. Kasi ang last day natin is May 18, 2026. O ngayon, hihintayin nyo na po yun ulit. O, total, may klase ako, may trabaho ako. But take note po na we are open Saturdays. We are also open holidays. O, unless in-announce namin hindi. But 8 a.m. to 5 p.m. every day yan for around 8 months. Hindi kayo available. So, wag naman sana. Yes. Baka unahin nyo pa yung Christmas, unahin nyo pa yung Valentine's, New Year, lahat-lahat na yan, Holy Week, lahat. Tapos biglang, ay, pala, may 18 na, last day na. Wag naman ganun. Prioritize your right to exercise suffrage. Kasi constitutional right nyo yan. Kung hindi kayo nakaboto, kakailanganin nyo rin lang yan sa acquisition of passport. Exactly. O kung kailangan mong magpakita ng proof na ikaw ay IP o may ayuda pala yun, hindi nyo alam, or senior citizen. So, it has to be, you have to exercise your right to vote kasi wala namang bayad yun, free naman. So, pupunta kayo sa Comelec office, you just fill a form, then you just apply. Pag na-approve yan, edi registered voter ka na. Di ba? Importante naman yun. Tama po, Ayun, attorney, tama. dahil nasa ating mga kamay Ang pagbabago ng Pilipinas. Kaya, Kala mo, Totoo naman, totoo totoo. yan. Kala Ikeme nyo, mo joke pa. kami porket nag-keme ako, pero totoo Oo, po pero yan. totoo Kailangan yun. natin exercise yung rights natin dahil tayo at tayo rin naman po ang magsasuffer kung hindi po tayo bumoto ng tama. Tama? tama! Ayun, maraming salamat, attorney. Attorney, balita ko may Baka may- libro ka daw. Ay, opo, meron po akong book entitled Insider's Notes on Election Laws. Yan po, may first edition, may second. Yung first edition, Fundamentals of Election Laws, good for students. Second edition po, yung mga disqualification cases. Baka meron kayong, yung mga nagpa-file dyan ng disqualification case na alam nyo hindi siya Filipino citizen, hindi siya residente, anong gagawin? So, doon po sa unang book din, nakalagay po yung example on how to fill up a SOSE, so Statement of Contributions and Expenditures, lalo na pag bago kayong botante or bago kayong tatakbo na kandidato. So, please acquire it if you like, na to give information to you. Doon po sa Jet Bookstore. Available siya sa Jet Bookstore, Portabaga Mall, Baguio City. Pag wala naman, pwede nyo po akong i-message sa 0917-507-2439 or pwede rin po sa aking website, attorneyejtabangin.com. Ayan, maraming Ayan, salamat maraming again, salamat, attorney. attorney. Naku po, yan pa lang po ang unang pasilip ngayong umaga dahil sa pagbabalik po ng Morning Balitaktakan, mga balita naman ang ating ihahandog. Ano nga ba ito, Ron? So, meron ngang nangyaring karambola Yes! kung saan isang minivan ang umararo sa mga sasakyan dito sa Ligarda Ligarda Road, Baguio City. At hindi lang po yan dahil 7 po ang sugatan dyan. Ano pa nga ba, Ron? At meron nga tayong nangyaring Pabahay. pabahay. Dito sa may Baguio City, merong nangyaring
Creba. Creba sa Baguio City. At dito naman sa Benguet naman, punta tayo sa Benguet, merong nangyaring Youth Awareness Summit kung saan dinaluhan ito ng mga Boy Scout and Girl Scout of the Philippines para i-raise ang awareness when it comes to rights and children rights and education awareness. Ayun, at hindi lang po yan. Dahil mamaya may makakasama na naman po tayong hindi lang isa, kundi anim na mga ginoong mula Cordillera. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Center Point Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan ng pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court ng El Nino na nararanasan. sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. October 17, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Inararo ng isang minivan ang 4 na sasakyan sa Baguio City. Ang insidente sa pool sa CCTV. Narito ang report.
Sa kuha ng CCTV na ito bandang alas 7:37 kaninang umaga, October 16, sa kahabaan ng Ligarda Road, Baguio City, kita ang mabigat na daloy ng trapiko sa Ligarda Road. Maya-maya, inararo na ng isang minivan ang mga sasakyan. Based on initial investigation, itong isang sasakyan is traversing along itong Ligarda. And then, allegedly is na-lost control siya. Kaya nabunggod niya yung isang concrete wall ng isang hotel. So, patuloy pa rin siyang umusad hanggang nabunggo niya itong motorsiklo. Na itong motorsiklo naman, nabunggo niya yung pedestrian na nasa sidewalk. So, patuloy pa rin umuusad yung vehicle 1 natin. At yun nga, nabunggo niya itong Toyota Innova, wherein yung Toyota Innova nag-move forward, nabunggo niya itong Hilux, and itong Hilux, nabunggo niya itong Tamaraw FX. Ayon sa ilang mga nakasaksi sa insidente na tumanggi ng humarap sa kamera, napansin na raw nila ang mabilis na takbo ng minivan bago ang insidente. Sa kabuuan, 4 na sasakyan at isang motorsiklo ang sangkot sa karambola at 7 ang sugatan dahil sa insidente. Sa inisyal na investigasyon ng BCPO at Traffic Enforcement Unit, posibleng nawalan di umano ng kontrol ang driver ng minivan na isang 83 anyos na senior citizen. Agad namang itinakbo ang 7 sugatan sa insidente, sa pagamutan na kalaunan ay nakalabas rin. Eyes on the road, observe natin yung speed limit, we also have to observe yung mga traffic laws and mga ordinances. Nagkakandak pa tayo ng investigation and we are gathering yung mga kuha ng mga CCTV. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng BCPO at mahaharap naman sa reklamong multiple physical injuries at damage to property ang 83 anyos na driver ng minivan. Angel Arquero, RNG News. Programang pabahay para sa mga Pilipino problema pa rin hanggang ngayong taon. Magbabalita Vanessa Bugtong. Kakulangan ng pondo, isyong legal sa lupa at mabagal na pagproseso ng permit. Ilan lamang ang mga ito sa hamong kinakaharap ng Department of Human Settlement and Urban Development sa pagpapatupad ng pabahay sa mga Pilipino. Yes, napaka-importante ng pabahay sa aming lalawigan, lalo na't ang mga buyers namin ay OFW. Kailangan nila may mga maganda at disenteng bahay at okay naman ang aming development at sinusuportahan kami ng gobyerno. Sa probinsya ng Benguet, isa ang bayan ng Itogon sa may mga proyektong pabahay na hanggang ngayon ay hindi pa rin naisa sa katuparan. Ang proyektong ito magiging malaking tulong sana sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa magkakasunod na sakuna. Sabi ng COA, hindi daw pwede yan kasi forest reserve yan. Kaya hindi pa ready for evacuation center yan. Inaayos namin yung papel, nagpapatulong kami sa mga DNR para maiayos ang papel para maiproclaim po ni President na relocation site po yung nabili po ng munisipyo. Ang pira po na naibili dyan po ay binigay din ng NHC sa municipality. Sa kabila nito, ipinaalala ng Chamber of Real Estate and Builders Association o CREBA ang kahalagahan ng tamang pagsusuri ng estrukturang ipatatayo. Basically, may payo ko lang is kung ano yung preference po ng client. Kung gusto nila yung malapit sa kalsada or kung gusto nila yung malapit sa any accessible necessities such as malapit sa store, malapit sa mini-marts, kung yun po. And kung gusto nila mga condominiums lang, is their choice po. Pero pag gusto din nila ng residential lots or residential houses, depende din sa tao kung gusto nilang sila yung gumawa or sila yung bibili ng bahay na as it is po. Because housing is not simply a matter of land, cement, or permits. It is the real measure of our people's dignity. If there is one thing that is a common thread to the aspirations of our people, it is first and foremost shelter. It is about ensuring that every Filipino family can sleep in the safety and wake up with hope. For more than 50 years, CREBA has stood strong to employ its policy, bankings, and purpose, bridging
the public and private sector to turn the right to shelter into life reality for million Filipinos. Maliban sa mga murang pabahay dito sa Metro, ang naging diskusyon ngayong araw ng National Housing Summit ng CREBA na ginanap sa Hotel Supreme sa Baguio City. Layunin ng pagtitipon na pag-ugnayin ng mga developer, opisyal ng pamahalaan at mga stakeholders para sa pagbuo ng konkretong hakbang patungo sa mas matatag at abot-kayang sektor ng pabahay. Magtatagal ang summit hanggang bukas October 17 sa isa sa mga hall ng Hotel Supreme sa Baguio City. Vanessa Bugtong, RNG News. Nagsama-sama mga Boy Scout at Girl Scouts sa Benguet para sa isang Youth Awareness Summit. May kwento si Ron Marana. Tila hindi na mabubura sa buhay ni Magda ang mga alaala nito sa pagkabata. Sa murang edad pa lang, tila naging mapait na sa kanya ang tadhana matapos siyang makaranas ng pang-aabuso sa kamay ng kanyang mga kamag-anak. Nagsimula po yung abuso nung 3 years old ako. Yung nangabuso po sa akin is distant cousin ko po. Yung mga parents ko kasi laging nasa hardin po. And naiiwan ako sa kanya palagi as my babysitter. Hindi ko na po maalala kung ilang beses na. Pero naalala ko pa po yung mga pinapagawa niya sa akin. Pero ang mas masakit daw, kahit nagsumbong na ito, ipinagkibit-balikat lang ito ng kanyang mga magulang. Bagamat tahimik na siyang namumuhay malayo sa kanyang mga kamag-anak, kung minsan ay minumulto pa rin siya ng kanyang mapait na nakaraan. Isa lamang si Magda sa 17.5% ng mga kababaihan sa Pilipinas ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ito'y ayon sa 2022 National Demographic and Health Surveying ng Philippine Statistics Authority. Karamihan sa mga biktima ay edad 15 hanggang 49. Kaya para mas mapalawak ang kamalayan ng kabataan laban sa pang-aabuso, isinagawa ang isang Youth Awareness Summit sa Benguet. Parte raw ito ng pagdiriwang ng International Day of the Girl Child noong October 11. Nilahukan ito ng mga Boy at Girl Scout of the Philippines ng Benguet na isinagawa sa Benguet Girl Scout Council headquarters sa La Trinidad, Benguet. Ang IDCC kasi napaka-important na araw nito para ma-iterate natin yung importance at kahalagahan ng bawat batang babae sa ating community. Kasi ang bawat magaling na nanay, magaling na leader na babae, magaling na kapatid, na teacher na babae, nag-uumpisa yan bilang isang maliit na bata lamang. So as early as childhood, dapat na nurture na natin yung mga pangarap nila, nabibigyan natin sila ng pagkakataon na mangarap, na magkaroon ng magandang kinabukasan. Pagkakataon na lumaki sa isang safe na lugar. So, having all this event, we are being trained to be empowered to voice out our opinions and for us to create positive change in our community, even in small ways. Through these activities, natututo sila outside the classroom. So, although informal education, ito, masasabi ko po na ang dami nilang mababaon na aral na pwede nilang i-share sa community nila. And in the future, kapag naging leaders na rin po sila, whether sa government o kaya sa mga organizations kung saan sila mabebelong, like kahit sa workplace nila, dala-dala pa rin nila yung learning po na yun. Kapag nakasaksi o nakaranas ng pang-aabuso, agad na dumulog sa Women and Children Protection Desk ng PNP o makipag-ugnayan sa City o Municipal Social Welfare and Development Office. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide.
Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it right now. Kalusugan ay unahin at manganahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulatong mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ng PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Yung pera? How poor? Wow. Hindi. MLA? Hindi. Meron pa. Hintayin niyo Meron magagastos pa. tayo mamaya. Uy, gusto ko yan. Meron Sama ba? ako. Saan? Oo. Kasi kawawa na yung bulsa ko. Masyado nang mabigat sa dami. Dami? Oo, dami ng sand. Parang iba ating binabanggit mo nung nakaraan kumain lang tayo ng steak. Kantanan mo nga ako. Hindi mo nga ako nilibre. Mga ka-MV, kamusta kayo? Friday na nga talaga. At super happy pa rin tayo at gising na gising pa rin ang ating mga diwa dahil naniniwala tayo sa kasabihan na kapag may diwa, may ta. Pag may diwata.
Hindi pwede yan. Hindi no? pwede sa Pero ano. gutom ka na ba ulit? Oo. Kasi pag tayo magkasama talaga, pag umaga, pagkain ang pinag-uusapan Hindi natin. pwedeng mawawala. Oo, pero kailangan dapat, budget ka, naka-budget ka. Hindi porket nandyan na yung pera mo, gastos ka na ng gastos. Feeling mo naman, one day millionaires ka, ganon. Huwag ganon. Di ba? Hindi pwede. Oo, kasi gagapang ka na lang susunod ng mga linggo eh. At least, hindi nangihingalo. Charot! Hindi ba pwede? Naghingalo ka. Oo, ramdam ko yan. Pero feeling fancy, pero on a budget pa rin tayo. Nako, egg musubi ang sagot yan dito sa Kuklitan. Another lazy day? Hi, ang sarap humilata pero kailangan na natin kumain, Self. Teka, ano bang meron dito sa ref? Ay, itlog na naman. Paano ko kaya gagawing fancy ang lazy bell ko na to? Aha! Una, ilagay sa kumukulong tubig ang itlog in 6 to 7 minutes. Huwag sa sobra ha, para hindi naman maging dry ang yolk. Habang kumukulo ang itlog, gumawa tayo ng special sauce just by using your toyo, sugar, and ketchup. Pagkatapos, hiwain mo lang ang meatloaf na matagal nang nakatago sa pantry nyo para magamit na. Sunod nating ipiprito and set aside. Dahil may gagawin tayo dyan mamaya. Balik tayo sa itlog. Balatan at hiwain natin sa kalahati. Kunin ang yolk at lagyan ng mayonnaise. Haluin hanggang sa maging paste ito. Ngayon ay babalik na ang meatloaf na pininrito natin kanina at babahiran natin ito ng special sauce. Now, it's crafting time! Ilagay ang paste yolk sa nahating white egg kanina. Then ipapatong ang inyong meatloaf at i-wrap using nori. Para ka lang gumawa ng sandwich. And now, it's done! Ang dali lang, di ba? No more plain meal kahit pa na-lazy ka. Try mo na! Ay, kasarap naman ng egg musubi. O, tas lagyan mo ng konting wasabi yan. Oo. I like wasabi talaga. Favorite ko yung wasabi kapag kumakain ako ng sashimi. Oo. Ito na yung ano ko. Ano? Yung banat ko. Ano? Wasabi. Sashimi. Nakakaloka. Alam mo mukha tayong kwan. Ano yung rap, yung nirap niya? Seaweed. Seaweed yung nori shake. Para mukha kang nori. Oo, cute ko naman maging nori. Oo. Ba? Tapos egg. Oo The nga. walking egg musubi. The walking egg musubi. Fun. Yung tawa ko nakakaya. Ang dami Diba? nanonood. Tapos ganun yung tawa ko doon. Hindi, pero happy yan. Dapat mga ganyan. We have to be crafty din pagdating sa pagkain. Tapos laging mag-innovate. Innovate? Kasi diba, instead na yung rice, Oo, the egg na lang. Oo, kung wala naman, patatas. Masarap yun, patatas. Patatas musubi. You mash it pa, No na. Ay, sorry. Yeah, you don't mash it. So, ipa-fry mo lang? Deconstruct it. Ipa-fry mo lang? Ha? Ipa-fry mo lang? Yung potato? Yeah? Hindi. Syempre, healthy. Kailangan ka-steam. Steam. Tapos ganun Kung may na steamer siya. ka. Ay, may steamer kami. Mayaman kami. Excuse me. Wow. Wala. Ako yung steamer namin, pumapasok pa nga ako dun. In fairness, nakakatanggal siya ng fats. Iba yun. Ayaw ko. Sana yun. Ay, sana ba yun? Yes. Di ba ang sana yun yung sinasabi ng president? Wala na. Nawala na naman si Miss Angelica. Wait lang, mag-iipon lang tayo. Pero later on. It's all or nothing talaga, no? Yan, go. Wala na. Sige, tapusin na natin to. Tapusin na natin to kasi Friday naman. Go. Friday na nga mga ka-MB. Saan ba ang lakad ninyo? Naku, mag-comment naman kayo sa ating Facebook page, Morning Balitaktakan. And don't forget to like and subscribe na rin sa ating iba pang mga social media accounts sa Facebook, sa Twitter, X, sa Instagram, sa YouTube, and of course, sa TikTok. And Threads. Meron Meron din tayo. Alam Lahat mo kung ano ang thread?
masarap yan sa morning. Papalamanan mo siya. Yun dapat ang ibabato ko, pero nauna ka na namang Yung thread. Yung thread. Ano pa? Wala na talaga naman. yung thread. Wala ka na namang banat. Thread kasi talaga yun thread, di ba? Wala na talaga. O siya, sige. Pasalamatan naman natin ang ating mga partners sa Morning Balitaktakan. Pong Tao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture field jobs accredited free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City! Yes! Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf the Sao with the most affordable freeway fiber to home, powered by Converge. Sorry po. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact si 0906-058-4232. Skin Lace. Alam mo, babalik ako, 2.28. Skin Lace, providing standard patient care and management, equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace, crafting timeless beauty. And of course, ang inaabangan ng lahat, hindi ko alam kung bakit sila naliligaya dito, pero ito na nga. Happy birthday! Oo, sa mga nagagwapuhang mga birthday celebrant natin ngayon. Happy birthday kay Isaac Aliaga. Benji Kaswang. Si Benji Kaswang! Oo, yung friend ko nandiyan sa Manila. Yes, happy Benji Kaswang! I miss you so much. Happy birthday! Of course, at hindi mawawala ang nag-iisang Lolo Pascual ng RNG, Sir Mar Salar! Salar! Mar Salar! Salar! Happy birthday to you! Kanta, guys! Dito ka! Halika dito, Sir! Happy birthday to you! Ayan. Ituloy-tuloy na natin ang ating kantahan. Yes. Pero bago yan, ilang araw na nga lang ba bago magpasko? Ano yan? Wala na yung kamay! 69 days na lang! Pasko na! Naku, bakit may kamay? Kasi ano yun? Kasi may birthday. At saka siya kasi ang Santa Claus, yung ibinigay niya gift yun. Oo, nag-gift siya ng cellphone. Sosyal ang yaman, pero gusto ko pa rin matanggap. Refrigerator, 2 doors, 8,999 lang po yan. Ipadala dito. Wow! Sa akin po, huwag po kakalimutan, air fryer, yung kinakatok po yan, 7,999. Pwede nyo po yan i-deliver sa JA300 KM for the Trinidad, Benguet. Thank you. Wow! Kala nyo? Dami mo talaga. Oo. Basta ako hanapin nyo lang ang aking Facebook page, Miss Bea. Oo, tapos doon nyo na lang po ako kausapin tungkol sa pagpapadalhan nyo ng aking refrigerator for Christmas. Yes. Kasi materialistic po kaming tao. We're Hindi not namin into kailangan ng pagmamahal good ninyo. health, love. Punong-puno na po kami ng friends. Tama na po. Oo, mga gift of friendship, mga ganyan. Marami na ako niyan. Yung iba nga, mga manluloko pa. Ang kailangan po namin ngayon, mga kailangan sa bahay. Things, yes. Wala man po kaming bahay, pero kailangan namin. Sopa, kung gusto nyo, i-contact nyo lang ako sa Angelica Molina Arquero. Hanapin nyo lang po ang aking Facebook. Wow! Sopa? Sopa. Sopa, di ba yan din yung kinakain pag maulan? Sopas yun. Ay, sopas pala yun. Hindi nakakatawa. Doon lang tayo sa Nori Shit. Mga KMP, kantahan muna tayo dito sa Kantagahan. Oh my goodness! This is a very high song. I need a chair. Pataas pa, ano po, palakas? Ano yun? On your mind, the distant look is in your eyes. I thought with time you realize it's over. It's not the way I choose to live, and something somewhere's got to give. I
sharing this relationship gets older, older. You know I fight for you, but how can I find someone who isn't even there? I've had the rest of you, now I want the best of you. I don't care if that's not fair, 'cause I want it all or nothing at all. Ayaw niya siyang samahan! You'll have to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends? With a simple telephone call, you leave me here with nothing at all. Yes, from Mariano Marcos State University, Batak, Ilocos Norte. And what times it seems to me I'm sharing you with memories. I feel it in my heart, but I don't show it, show it. There's times you look at me as though I'm all that you can see. There's time I don't believe it's right. I know it, know it. You made me promises, maybe you never could. I can't believe. Kasi naman, lalaki mo sa Ralvin eh! I've had the rest of you, now I want the best of you. It's time to show and tell. Cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends? With a simple telephone call, you leave me here with nothing, 'cause you and I lost it all and got no more room, nowhere inside for me in your life. 'Cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall. It's now or never. Come on! One! Wala ka! Or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends? With a simple telephone call, you leave me here with nothing at all, or nothing at all. There's nowhere left to fall. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends? With a simple telephone call, you leave me here with nothing at all. Yan mga ka-Emmy, makita